Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Abot langit ang pagkamangha kahapon ng mga residente sa Palawan nang tila may bubulusok na apoy sa kanilang kalangitan. Habang sa South Cotabato naman, nagliwanag ang langit sa pagsulpot ng isang tila gumagalaw na bituin. May koneksyon ba ang dalawang insidente ito? Bibigyan natin yan ng liwanag. Ayun o. Hindi please. Napatingala kahapon ang maraming residente ng Puerto Princesa City at ilang karatig bayan sa Palawan. Nang sa kalangitan, itong kanilang naispatan. Halabi! Rocket! Isang bumubulusok at nag-aapoy pang bagay. Parang usok lang talaga siya. Gumuhit lang po siya. Nabulabog din daw sila ng ilang malalakas na pagsabog. Naramdaman ko yung pagminig ng lupa. Pasado alas 6 ng gabi naman, nagliwanag ang kalangitan ng South Cotabato. Sa pagdaan ng isang maliwanag na bagay, ang tila bituing gumagalaw, nasaksiyan mismo ni Charlene sa kanilang bayan sa Banga. Brown out po kasi sa amin kagabi. May sabi na mixer shower. Paglabas ko, may nakita kaming parang flashlight. Sa isang Facebook post, kinumpirma ng PhilSA o Philippine Space Agency na ang tila apoy sa kalangitan ng Palawan konektado sa nilaunch na Long March 12 rocket sa Hainan International Commercial Launch Center sa China. Yung purpose to is to bring an internet satellite into orbit. Kasunod ng rocket launch, naglabas ang PhilSA ng advisory hinggil sa inaasang pagbagsak ng mga rocket debris sa katubigan ng ating bansa. Ang drop zone, 21 nautical miles mula Puerto Princesa at 80 nautical miles mula Tubataha Reef Natural Park. Ang report naman tungkol sa namataan kagabi na liwanag sa South Cotabato. Nakarating na rin daw sa pamunuan ng PhilSA. Mahirap sabihin kung ano nga ba talaga itong mga nakita sa South Cotabato. Kasi during sunsets, nagiging visible din yung mga ibang satellites that are in orbit. Nagre-reflect din sila ng ilaw papunta sa atin. Paalala naman ng PhilSA sa publiko, sakali bang may namataang mga suspected rocket debris, ipagbigay alam agad ito sa otoridad. When our citizenry do find yung mga rocket debris, pagbigay alam na lang po sa mga kinauukulan for appropriate actions. Iwasan po natin na maging in contact with this debris. Pero may ideya ba kayo kung paano nasisigurado na ang mga debris mula sa isang nilaunch na rocket ay hindi babagsak sa isang mataong lugar? Kuya Kim, ano na? Para walang mapinsala o maapektuhan sa mga debris ng isang nilaunch na rocket, sinisigurado ng mga eksperto na babagsak ang mga ito sa karagatan, lugar na walang tao o di kaya sa mga designated drop zones. Para magawa nila ito, bago pa man ang launch, masusi ng pinag-aaralan ng mga eksperto ang flight path ng rocket sa tulong ng siyensya at ilang computer programs at simulations. Naglalabas din ng notice to airmen at navigation warning para maiwasan ang pagkakaroon ng barko o eroplano sa lugar kung saan babagsak ang debris. Sakali namang pumalya ang rocket, meron itong self-destruct mechanism na sisira rito bago pa man ito magdulot ng pinsala. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Hindi bababa sa 82 bahay sa Kabangkalan City, Negros Occidental ang nasira matapos bayuhin ng napakalakas na hangin. Pero hindi daw ito buhawi kundi ang tinatawag na downburst. Wala namang bagyo pero itong eksenang gumulantang sa mga residente ng Barangay Bantayan sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Napakakapal ng buhos ng ulan na sinabayan pa ng napakalakas na hangin. Na ayon sa ilang residente, mistulan na raw itong isang buhawi. Ang pinaniniwalaan nilang dumaang buhawi, tumagal lang daw ng mahigit 15 minuto. Pero ganito kalala ang iniwang pinsala nito. Hindi bababa sa 82 kabahayan ang nasira. Ang bubong ng isang bahay, sumabit pa sa kable ng kuryente. Hindi naman nasaktan yung mga tao, pero yung mga bahay nagiba. Pinabigyan naman sila ng mga ayuda. Pero ayon sa Pag-asa, ang bumayo sa Barangay Bantayan, hindi isang buhawi kundi ang tinatawag na downburst. Ito yung biglaan at matinding pag-ulan sa isang partikular na lugar sa loob ng maikling panahon. Ang downburst ay dulot ng intense o matinding moisture sa isang lugar. During that time kasi naka-monsoon break tayo dito sa may Negros at meron na mataas na moisture content. So yun yung dalawang mahalagang recipe para magkaroon tayo ng cumulonimbus clouds na eventually nagiging mga thunderstorms nga, no?
And kapag naging mas malala pa yung pag-form at mas naging makapal at mas deep pa yung pamumuo ng cumulonimbus clouds, doon tayo nagkakaroon ng mga severe thunderstorms na yun nga, isa sa mga consequence niyan is yung napakalakas na ulan at napakalakas na hangin, which includes downburst. Ang downburst, delikado. Ang malakas kasi nitong ulan ay maaaring magdulot ng flash flood at landslide. Habang nakakapinsala naman ng mga ari-arian at kapaligiran ang dala nitong malakas na hangin. Paano ba natin mapoprotektahan ang ating mga sarili sakaling may humagupit na downburst? Kuya Kim, ano na? Kapag may downburst, importanteng manatiling kalmado. Huwag lumabas ng bahay kung hindi kailangan. Isara din ang mga bintana at pinto para maiwasan ang pagpasok ng tubig. Lumayo sa mga ilog, bundok o matatarik na lugar dahil maaaring magkaroon ng baha o landslide. Kung nasa kalsada ka, iwasan muna ang pagmamaneho, lalo na kung mahina ang visibility. Ang paghagupit ng downburst hindi natin kontrolado, pero kaya nating maghanda at mag-ingat para makaligtas sa panganib. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, nasabat ng Bureau of Customs sa linggong ito ang isang kargamento na ang laman, mga pira-piraso ng itinuturing na pinakamahal na puno sa buong mundo. Anong puno ito at magkano ang halaga nito? Kuya Kim, ano na? Ito ang kahong nakumpiska kamakailan ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport. Ang laman nito, mga pira-pirasong kahoy, na ang halaga tinatayang mahigit 31 million pesos. Ang laman kasi nito, ang tinuturing na pinakamahal na puno sa buong mundo. Ang agarwood o lapnisan. Ang agarwood o lapnisan ay isang mahalimuyak at mamahaling uri ng kahoy. In demand ito sa buong mundo. Ginagamit kasi ito sa paggawa ng mga pabango, insenso, pati mga gamot. Kaling ang mga kahoy na ito sa mga puno ng aquilaria na karaniwang matatagpuan sa Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas. Kapag ang puno ng aquilaria ay nasugatan o natamaan ng fungi, naglalabas ito ng mabangong dagta o resin bilang pandepensa. Kapag pumasok po at tumubo yung fungi sa loob, nagpo-produce po ng dagta. Nagpo-form siya ng agarwood na matigas na maitim na mabango na kahoy. Hindi po yun biglaan. Matagal po na reaction ito ng puno. So hindi po ito mabilisan. At kaya naman ito tinuturing na pinakamahal na puno dahil ang halaga ng 1 kilo ng magandang kalidad ng agarwood maaaring umabot na mahigit 1 milyong piso. Kaya po siya mahal kasi kakaunti lang po ang meron sa mundo nito. Kaya marami ang nagkaka-interes dito. Pero ang pagputol ng mga puno ng aquilaria at ang pagbenta ng agarwood, labag sa batas. Yung agarwood is classified by the Diversity Management Bureau of the DNR as a critically endangered. Under prevailing laws, regulated po yung pag-collect, pag-harvest, pag-transport, and trading, not only locally, but internationally. Republic Act 9147 or the Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kaya maraming mga poachers at traders na nagtangkang magbenta nito ang nahulit na kulong. May involve imprisonment of up to 12 years pag pinatay mo po yan without securing the necessary permit from the DNR. And that would also involve fine up to 1 million pesos. Plus yung forfeiture and confiscation. Ang ating mga batas is strict sa conservation at protection ng ating wildlife natin. Malaki pong kabawasan sa kagubatan natin kapag hinayaan po natin yung indiscriminate na pagputol ng lapisan. Hindi lang po yung namumutol yung kailangan hulihin. Kailangan din po i-enforce yung batas sa mga bumibili ng lapisan illegally. Nakakasilaw man ang halaga ng mga lapnisan, pero mas malaki ang magiging kabayaran kung tuluyan itong mawawala sa ating kalikasan. Ito po si Kuya Kim, masagot ko kayo 24 oras. Ipinasilip sa mga taga-Poland ang pagsibol ng isang pambihirang bulaklak na ang amoy maihahalin tulad daw sa isang nabubulok na bangkay. Kuya Kim, ano na? Dito sa University of Warsaw Botanical Garden sa Poland, nabukadkad sa linggong ito ang isang napakapambihira at napakalaking bulaklak.
Nasa 122 centimeters ang lapad nito, 180 centimeters naman ang taas. Mas matangkad pa ito kaysa sa akin. Pero maliban sa kulay, itsura at laki, ang kakaiba raw sa naturang bulaklak, ang amoy nitong nakakasulasok. Kaya kilala din ito sa tawag na corpse flower. Ito ang Amorphophallus titanum, ang corpse flower, native sa Sumatra sa Indonesia. Napakadalang daw nitong mamukadkad, minsan inaabot pa ng ilang taon. Ang corpse flower sa University of Warsaw Botanical Garden, 2021 pa raw nang huling mag-bloom. Kaya ang mga bisita hindi na pinalempas na masinayan ito ngayon. It smells like rotten corpse, like something like this, but I haven't really smelled rotten corpses before. Rotting meat or some other rotting food, it would smell like that. Dito naman sa Pilipinas, meron din tayong mga bulaklak na kakaibang amoy. Gaya na lang ng Rafflesia, ang isa sa pinakamalaking bulaklak sa buong mundo. Ang amoy daw nito parang bulok na karne. Dahil ito sa mga kemikal na dimethyl disulfide at dimethyl trisulfide. Pero alam niyo ba nang masangsang nitong amoy? Paraan ng Rafflesia para akitin ang kanilang mga pollinator? Laging tandaan, kimportante ang mayalang. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Hindi na lang po sa Amerika ay may makikita mga dambuhalang buhawi. Nananalasan na rin yan sa iba pang bansa, gaya po sa Inner Mongolia sa China kamakailan. Ano nga ba ang dapat gawin sakaling makaranas nito? Kuya Kim, ano na? Abot langit ang takot ng mga nakasaksi. Sa pananalasa ng isang napakalakas na buhawi, malapit sa isang geological park sa Inner Mongolia sa China. Sa lakas ng buhawi, nagliparan ng mga debris sa palibot nito. Habang kita naman kung paano nito tila hinihikot ang ulap sa kalangitan. Ayon sa ulat ng state media, wala daw nasaktan sa insidente. Ang buhawi o tornado ay sirkulasyon ng hangin na mapaminsala at nabubuo sa lupa. Resulta ito ng isang thunderstorm o malakas na bagyo. Madalas nangyayari ito sa mga patag na lugar at maaaring tumagal ng ilang minuto o di kaya ilang oras. Ang mga buhawi maaaring magdulot ng pinsala, kaya sakali man makakita nito, huwag na huwag itong lalapitan o hahabulin. Sa halip, magtago o sumilong sa isang matibay na struktura o gusali. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.